Trabaho, A Short Story by Daffodil. Alas 5 ng umaga. Tamad na namang bumangon si Cynthia para maghanda sa pagpasok sa opisina. 5 taon na siyang empleyado sa kumpanya, pero pakiramdam niya, ilang dekada na. Matagal na niyang gustong mag-resign, pero wala siyang choice kasi kailangan niya ng trabaho. Sa edad na 27, siya na ang breadwinner ng pamilya. May asawa na kasi ang mga kapatid niya. Pareho na ring senior ang mga magulang niya. Pagkatapos mag-pray, naligo na siya pagkabangon. Nag-almusal, nag-commute papuntang trabaho. Before 8 a.m., nasa opisina na siya. Parang ang bagal ng oras. Maya't maya, chinecheck niya ang oras sa relo niya. Pagdating ng alas 5, saka pa lang lumuwag at kumaan ang dibdib niya. Uwian na sa wakas. Pagkatapos ayusin ang kanyang office desk at magpaalam sa mga katrabaho, dali-dali lang lumabas ng opisina sa Cynthia. Sumakay ng jeep pauwi ng bahay. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, nakarating na siya sa bahay. Pagpasok ng kwarto, diretso higa siya sa kanyang kama. Napatitig siya sa kisame. Lord, ganito na lang ba lagi? Napapagod na ako. Nagpapasalamat ako sa trabahong ibinigay mo sa akin. Pero bakit hindi ako masaya? Hindi talaga ito ang gusto kong gawin, Lord. Alam mo yan. At namalaya na lang niyang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Bata pa lang sa Cynthia, pangarap na niyang maging businesswoman. Habang lumalaki, marami siyang business ideas, pero bukod sa mahina ang loob na sumubok, wala rin siyang perang panimula ng negosyo. May kaunti siyang ipon, pero sa tingin niya, hindi yun sasapat sa food business na matagal na niyang binabalak umpisahan. Halos lahat kasi ng sahod niya na itutulong niya sa pamilya. Ang natitira, pang-rent niya ng bahay, pangkain, at gastusin sa buong buwan. Hanggang sa nawala na siya ng pag-asa, tinanggap na lang niya na habang buhay na siyang magiging empleyado. Katwiran niya, stable naman ang sahod, hindi kagaya sa business na sobrang risky. Kaya siya kumuha ng kursong business management kasi nga pangarap niyang balang araw maging CEO ng sarili niyang kumpanya. Pero ibinaon na niya yon sa limot. Pinilit niyang makontento sa kung ano ang meron siya. Pinilit niyang gustuhin ang trabahong alam niyang hindi talaga gusto ng puso niya. Habang nagre-reflect, hindi na malaya ni Cynthia na nakatulog na pala siya. Marahil sa sobrang pagod rin sa trabaho. Pagmulat ng mata niya, madilim na sa kwarto niya. Alas 8:30 na pala ng gabi. Dali-dali siyang bumangon. Nagbihis ng pambahay, pumunta ng kusina, nagsaing at nagluto ng panghapunan niya. Binuksan niya ang TV at nanood ng teleserye habang kumakain. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Chat ni Lorna, kaibigan niya sa trabaho. Cynthia, o Lorna, kumusta? Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Yung tungkol kay Karen. Kaibigan rin nila sa trabaho si Karen. O bakit? Anong nangyari kay Karen? Nasa ospital siya ngayon. Inatake raw ng severe panic attack. Di ba may anxiety and depression siya matagal na? Bigla siyang natahimik habang hawak ang cellphone niya. Napabuntong hininga. Hindi na siya nakareply sa chat ng kaibigan. Close friend nila si Lorna. Sobrang open nila sa isa't isa bilang magbabarkada. Nagsishare sila ng mga problema sa bawat isa. Alam na alam niya ang dahilan kung bakit nagka-anxiety and depression ng kaibigan. Tulad niya, burnout na rin ito sa trabaho. Pioneer ito sa kumpanya. 8 straight years nang nagwo-work at na-promote na bilang assistant manager. Pero alam niya na kagaya rin niya, hindi nito gusto ang trabaho. Napipilitan na lang din ito dahil 3 pa ang maliliit niyang anak. Matagal na niyang gustong mag-resign para maging full-time mom, pero wala siyang choice kasi kailangan niya magpatuloy sa kabila ng pressure at stress sa trabaho, lalo at maraming responsibilidad ang nakaatang sa kanya. Sinubukan nitong kausapin ang asawa niya sa planong pagre-resign, pero nakiusap na ito na ipagpaliban muna niya ang desisyon niya dahil sa maliit lang din ang sahod ng asawa niya bilang isang simpleng empleyado rin lang ng isang kumpanya. Bukod sa stress sa trabaho, sobrang pagod na rin si Lorna. Napagsabayin ang trabaho at pagiging asawa at ina, lalo at wala silang katulong. Pagka-uwi ng bahay, sa halip na magpahinga,
Gagawa pa ng gawaing bahay at aasikasuhin ang asawa at 3 anak. Dahil dito, matagal na siyang nagsasuffer sa anxiety and depression na minsan, kahit sa trabaho, inaatake na rin siya. Hanggang sa ito na nga, sumabog na siya ng tuluyan. Severe panic attack dulot ng long-term anxiety and depression niya na hindi natitreat at lalong natitrigger sa pressure dulot ng trabaho. Natulala sa Cynthia. Pagkakain ng hapunan at maghugas ng kinainan, pumasok siya sa kwarto. Nag-spend siya ng quiet time with the Lord. Nag-devotion gaya ng lagi niyang ginagawa bago matulog. Lumuhod at umiyak sa panalangin. This time, sobra ang iyak niya kay Lord. Cry of total surrender. Pagkatapos ng quiet time niya with the Lord, pumanatag ang puso ni Cynthia. She is at peace. May desisyon siyang itinaas kay Lord. Isang malaking desisyon. At buo na ang loob niya. Kasama niya si Lord. Mahirap, pero alam niyang kakayanin niya. She can do all things through Christ who gives her strength. Payapa ang isip at puso, mahimbing na nakatulog sa Cynthia ng gabing yon. Pagkagising kinabukasan, excited na bumangon sa Cynthia. Matapos mag-pray at magpasalamat kay Lord sa paggising sa kanyang muli ng umagang yon, masayang nag-asikaso si Cynthia papasok sa work. Pagkapasok sa trabaho, dumiretso agad siya sa opisina ng kanyang boss. May niabot siyang envelope. Resignation letter. Ang nakalagay doon, she is willing to render 1 month before leaving work para may time pang makahanap ang company ng kapalit niya. Masinsinan silang nag-usap ng boss niya. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit siya nagpasyang mag-resign. Nung una, hindi siya maintindihan ng boss niya. Pero maya-maya, tumatango-tango na ito. Matapos ang halos 20 minutong pag-uusap, tumayo sila pareho. Ngumiti at kinamayan siya ng boss. Resignation accepted, Miss De La Cruz. God bless on your future endeavor. God is with you. Kagaya ni Cynthia, isa ring Christian ang kanyang boss. Actually, ito pa nga ang nag-akay sa kanya patungo sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus 5 taon nang nakakalipas nang pumasok siya sa kanilang kumpanya. Magaan ang puso na bumalik sa kanyang workstation sa Cynthia. Nanalangin siya ng tahimik. Lord, salamat po sa lakas ng loob na ibinigay ninyo sa akin. Susubok na po akong mag-business. Yung kaunting ipon ko at ang makukuha kong back pay, ipupuhunan ko sa food business na matagal ko ng pangarap. Samahan niyo po ako. Hindi po aksidente ang pangarap na itinanim ninyo sa puso ko. Alam kong nilagay niyo ito sa puso ko dahil ito ang tamang trabaho na inilaan niyo sa buhay ko, kung saan mag-glorify ko ang pangalan ninyo. Ano man po ang mangyari, handa po ako dahil alam pong kasama ko kayo sa journey na ito. Hindi ninyo ako iiwan ni pababayaan man. Salamat aking Panginoon.